Kasi po, military po ako, Brother Eli. Handa ko pong ibigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kami usapan. Pag sinagot nyo po to, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brother Eli. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at kung ikaw ay baguhan, welcome tuloy po kayo sa Usap-Usap University. Sa atin pong show dito, ang atin pong ginagawa, inaanalisa natin ang mga debate, hinihimay natin yung kanilang mga argumento. At kung ikaw naman ay isang returning subscriber, ikaw yun, isa ka sa 61,000 na subscribers natin sa Usap-Usap University. Maraming salamat po talaga sa inyong lagi pong panonood, sa inyong lagi pong pagsuporta. Each month, meron po tayong around 1.4 to 1.6 million views every 28 days. So ganyan po ang ating viewership sa Usap-Usap University. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo pong pagsuporta lagi. Sa ating episode ngayon, ang atin pong papanoorin na isang video po ni Brother Eli at isang nagtatanong sa kanilang segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito ay isang video request na pinadala po sa atin through Facebook. Sa akin naman pong background sa pag-aanalisa ng debate na ito, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po LaSalle at FEU at ako rin na isang membro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So samahan niyo po ako mga ka-U3. Let's watch this video together. Let's go! Kapatid na Jimmy Taranay, INC? Ako, naniniwala po, siguro meron din po ritong kapatid na INC. Brad Eli, sa totoo po, nanonood na po ako sa inyo nung nasa RJ29 pa po kayo. Matagal na po ako, 9 days pa po, nanonood na po ako sa inyo. Salamat po. Pero po, mula po nang pumasok ang tamang daan, siguro year 2001 po. Ito po, kasasabi niyo lang po, Brother Eli, kayo direktamente sa Biblia po, ano po ba? Biblia. Pag hindi po sa Biblia, alam po naman po ng mga kapatiran nyo narito, sila po ang mga saksing buhay na, lalo na po yung matatanda, narinig po nila ito sa programa ninyo, maging sa radyo man o television. Ito po, talata po talaga po ito, Brother Eli. Kasi po, may nakakay po sa akin rito, kasi po, military po ako, Brother Eli. Handa ko pong ibigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kami usapan. Pag sinagot nyo po ito, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brother Eli. Sige po. Sa isang salita naman po, Brad Eli, kung hindi nyo masagot ng tama, ewan ko lang po sa kanya, pero ang sawa ng Diyos po, sa amin naman po siya pupunta. Sige Isahan po. lang po yan. Matagal na po. Pwede po magtanong ng 3? Sige po, conforme naman po yun sa haba ng sagot eh. Okay. Unang pong tanong, talata po ito, nakasulat po doon sa kanila sa ano. Sabi po sa tamang daan nila, karamihan. Parba? Sabi ko, may time na kontra-kontra po kayo ngayon. Pumapanik na daw po kayo sa 150 contradiction. Pero isa lang po talata, kung maaari, kahit na isa lang. Sige po. Sa Marcos 14:50 po, may nagtanong po sa inyo, sino po ang nagsitakas? Ang sabi niya po, hindi po pwedeng ang tumakas ay ang mga alagad, kundi ang mga dumarakit. Pero sinagot niyo rin po sa isang pagkakataon. Sa pagkakataon yun, hindi po tumakas ang mga dumarakit dahil, ay tumakas mo muna ang mga dumarakit sa mga pagkakataon yun dahil meron hubot-hubad na tumatakbo at sa hindi po kalayuan, si Apostol Pablo ay sumusunod po habang si Kristo ay dinadakip na po, di ba? Hindi po si Pablo yun, kapatid. Sino po yun? Wala pa po si Pablo nung panahon na yun. Sino po yun? Hindi pa siya apostol. Ay, si Santiago po. Hindi, babasahin na lang po natin. Ano po yung tanong nyo muna? Marcos 14:50 po. Ano po tanong nyo ron? Kasi ang sagot niya po, imposible ho na iwan po ng mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo sa Marcos 14:50. Hindi ko nun ang sagot. Hindi po. Posible. Makuha po ito sa tamang daan kasi po nilalabas Hindi po ito sa ganon. tamang daan. Kasi alam nyo, sa tamang daan, lagi na lang pinapalitan yung sinasabi ko ron eh. Hindi po. Ganon yun eh. Mabuti, basahin natin. Basahin natin, kapatid na rin. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Papansinin mo ang ulat, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Tama ha? Ito po,
ang sabi niyo po, Sandali, kapatid. Bibigyan kita ng background there. Iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ngayon, yung sumulat nito, pakinggan nyo mga kababayan, yung sumulat nito, tumakas ba? Yun lang, pinapapasin ko lang sa'yo. Yung sumulat nito, tumakas ba? Hindi naman niya sinabi, Kami. iniwan naming lahat siya. Tama. Ngayon, para maliwanagan natin, sino ba ang sumulat nito? Ang sumulat po nito, si Marcos. Mark. Si Marcos, alagad. Alagad po yan. Otherwise, hindi pagsusulatin niya kung hindi alagad yan eh. Ayan. Ngayon, yung salitang, iniwan siya ng lahat at tumakas. Ang gusto kasing sabihin ng mga taga-Net 25, lahat daw ng mga alagad, lahat ng mga Umalis. apostol, tumakas daw lahat. Dahil sa nabasa, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Wala naman nakalagay. Iniwan siya ng lahat ng alagad at nagsitakas. Wala namang alagad eh. Ng lahat. O ngayon, sino ngayon ang natira? hindi ko yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, sino po Hindi, ang kapatid. natira? Pagbigyan mo ako ng premise. Alam ko yung tanong mo eh. Alam ko yung tanong mo. Alam kong gusto mo akong ipitin. Hindi naman ako ganun kagago. Hintayin mo lang. Be patient. Unang-una, programa ko ito. Di ba? Hindi naman ikaw ang dapat masunod. Ako eh, di ba? Ngayon, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Walang nakalagay na alagad. Ang sabi ng pastor mo, ang mga alagad daw ang nagsitakas. Ha? Naiwan yung humuhuli. Pakikita ko sa iyo ang senaryo ngayon. Merong hindi umalis. Yung hindi umalis, yon ang nagsulat nitong aklat na ito. Alam mo kung bakit? May premise yan eh. Hindi sila basta nagsusulat. Ang mga alagad ni Kristo, hindi basta nagsusulat. Ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Pakinggan mo ha. Sa unang Juan. Okay, before that, I'm very curious about this. This is kind of interesting because wala akong narinig pa na ganitong uri ng tanong before, no? Sa isang Itanong Mo Kay Soriano na program. Dalawang bagay. Gusto kong malaman, anong implication nito? Ito ba ay pagpupunto lamang ng member ng Iglesia ni Cristo para sabihin na may contradiction si Brother Eli? Kasi daw ang sinasabi niya, merong kumbaga discrepancy sa alagad at dumakip, yung kaninang sinabi niya. So yun ba yung point niya na parang pinapakita niya na mali si Brother Eli sa kanyang sinabi dati o sinagot dati? Pangalawang bagay, ano nga ang implikasyon nito? Why is this so important to be asked? Hindi ko alam kung ano yung main pa na purpose or implication at least ng pagtatanong na ito. Pero on the other hand, just on the phrase alone, iniwan ng lahat, pwede rin kaya na ito ay pagsusulat pagkatapos na nilisan na ni Marcos ang naturang event, yung pagdadakip nga. Pwede ba na sinulat na lang ito pagkatapos na siya din mismo ay lumayas o umaskapo din? Curious ako paano pa i-expound ni Brother Eli yung konsepto na ito dahil ang premise ni Brother Eli is dahil nakapagsulat si Marcos, ibig sabihin hindi siya umalis, hindi niya nilisan yung lugar na yon. Unang Juan 1:3 hanggang 4. Basa. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Alin daw po ang isinusulat nila? Yung aming nakita, yung aming narinig, ibinabalita namin sa inyo. Ang mga ito, isinusulat namin. Therefore, ang isinusulat nila, yung nakita nila at narinig. Di ba ganon mga kababayan? Sabi ni Marcos, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Kasama ba siya? Paano siya makakapagsulat kung pati siya umalis? Nakita mo? Ngayon, Pero pwede rin naman kasing i-understand ito
na iniwan siya ng lahat. Kasama na yung speaker, pwede naman sigurong ganun, hindi po ba? Kumbaga, paglalarawan ng isang bagay, iniwan siya ng lahat at mag-isa na lang siya. Kasi yung word na lahat, everyone is involved, hindi po ba? So I think it could be interpreted that way too. While pwede rin nating sabihin yung kay Brother Eli na sinasabi niya dahil nga siya ay nagsulat, so hindi niya iniwan. Pero kasi ang kanyang sinulat at least dito, sa particular na line dito, this is something that you can write about even if you have done it. Diba? Kung sumama din si Marcos sa mga umiwan kay Jesus, so pwede niya naman kasing sabihin sa kanyang pagsusulat at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Di po ba? So ako, I'm just trying to be fair here. Itong tinitinan kasi natin medyo particular tayo sa mga phrasing. So yan ang pagtingin ko so far sa phrase na ito, na kasama, na maaaring kasama si Marcos dito pag sinabi niya na lahat. Kasi pwede ka namang magsulat ng isang event, isang pangyayari pagkatapos na after the fact that you have done it. Ngayon, bakit tayo nakakatiyak na meron tayong dapat siyasatin sa mga talatang susunod? Umpisahan ko uling basahin, saka natin ituloy-tuloy. Pakinggan nyo. Okay. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitawan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Nakita nyo Hindi naman pagdating ng mga sundalo, hinuli agad si Kristo. Maraming pangyayaring gaganap Yun ang pinapaliwanag ko. Napilit na nilalabo ng mga ministro ni Manalo. Eto, dumating yung mga huhuli. Pagdating, pupuntahan si Kristo. Nagwala si Pedro. Diba? Basahin natin muna. Kailangan binabasa Basa. At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Oh. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. Tamo, nung sunggaban si Kristo para dakipin, merong isang alagad si Kristo, si Pedro ngayon, nagbunot ng tabak, tinagpas ang tenga ni Malco, tanggal ang tenga. Ayan. Yun sundalo ng dakilang saserdote. Tanggal ang tenga ni Malco. Ano sumunod na pangyayari? Tuloy. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ano nangyari? At sinundan siya ng isang binata. Ayan. Na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Teka muna. Nung siya'y huhulihin, merong alagad na nagtagpas ng tenga, yun nga yung si Malco. Di ba? Tapos, nagsalita si Kristo. Ano ba kayo? Manghuhuli ba kayo ng tulisan? Araw-araw kasama niyo ako sa templo, nagtuturo ako. Tapos nagsidating kayo ngayon, may mga panghampas, meron kayong mga tabak para kayong huhuli ng tulisan. Hindi naman ako hardened criminal Ibig sabihin ni Kristo, parang yung ginawa sa akin ng NBI. Libel case lang naman, pumunta sa Apalit, 2:00 ng madaling araw ng Sabado, kasama yung pastor ng iglesia ni Manalo, ang dala mga grenade launcher, at naka-armas lahat. Para bang hardened criminal ang huhulihin? Libel lang naman yung demanda, walang kakwenta-kwenta. At katunayan nga, na walang kakwenta-kwenta yung libel na ipinail na yun, dinismiss na yun ngayon ang RTC ng Marikina. Pero pumunta sila. Kasama ministro ni Manalo. Sabi ko, anong ginagawa ng ministro ni Manalo rito? Huhuli ang NBI, ang dami. Daang-daang mga tao. May mga nakalagay pang sa kamay at saka sa ulo. Pakita nga natin. Yan. Sabado yan ang madaling araw, labag sa batas yan. Kasi malakas sila sa NBI. Ang puno ng NBI, iglesia ni Manalo. Si Wikoko. Pakita mo may grenade launcher pa. Parang huhuli ng kriminal na hardened criminal. Libel lang naman. 2:00 ng madaling araw, piyesta opisyal pa. Bawal sa batas. Kung malakas sila sa NBI, nilusob kami ron. Ang takot ng mga nakatira sa orphanage.
Ganyan ang ibig sabihin ni Kristo, mga kababayan. Ano? Araw-araw nasa templo ko, nakikita nyo ko. Pagkatapos ngayon, naririto kayo, may mga taba kayo. Bakit? Kayo ba yung manghuli ng tulisan? Ayan. Tingnan natin kung ano nangyari. Lilipat tayo ng ebanghelyo para makita natin ano nang ginawa nung matagpas yung tenga, ano na nangyaring sumunod. Basa. Lucas 22:50. At inaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga niya. Kanan. Kanan pa lang nahagip ni Pedro, kanan. To. Yan. Ngayon. Tatapwat, sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hiniko niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. Nung oras na yon, yung natagpas na tenga, ibinalik ni Kristo, pinagaling eh. Ano nangyari? At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas, nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Tatapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ayan. Nakikita mo, no? Hindi naman nung pagkahuli kay Kristo, huli na agad, hulihan, hindi. May nangyari, may intervals, may mga pangyayari na ganap na naga si Pedro. O tapos, pinag-aralan pa ni Kristo si Pedro, soli mo yan. Sa lalagyan mo, Pedro, masama yan. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Meron pang ganun sa ulat sa Ebanghelyo, no? Meron pang mga nangyaring mga intervals. Pagkatapos, pinagaling niya yung tenga. Ngayon, magaling nga. Nagsalita ngayon si Kristo doon sa mga nanghuhuli sa kanya. Araw-araw ako nasa templo, hindi nyo inunat ang kamay nyo doon sa laban sa akin. Tapos nandito kayo ngayon, meron kayong mga daladalang tabak. Nangyari ito, sapagkat ito ang oras nyo, ang oras ng kadiliman. Di merong nangyaring mga intervals. Yan. Ano sumunod? At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Tatapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Kita nyo? Nawala ba lahat ng alagad? Yun ang punto ko eh. Hindi naman lahat nagsitakas eh. Isa si Pedro. Bakit? Sumusunod siya. Isa pa, yung hubot-hubad. Balikan natin yung hubot-hubad na nakakumot lang. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Datapwat kaniyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. Kita nyo? Hindi naman agad-agad din nakuha si Kristo eh. Merong sumunod nung yung mga ibang alagad eh umalis na. At alam nyo kung sino pa ang umalis doon, tumakas? Sino? Yung uhuhuli. Si Malco. Ako kasi naniniwala mga kapatid, si Malco hindi na siya magpapatuloy sa gagawin niyang dadakpin si Kristo. Pero mo natanggal yung tenga mo, ibinalik ni Kristo. Meron ka pa kaya lakas ng loob na hulihin pa itong taong ito, pinagmilagrohan ka na? Yun ang punto ko. Yun ang punto ko. Hindi lang pinatutugtog nila ng buo yung ipinakikita sa Net 25. Okay lang naman yun, talagang ganun eh. Siraan yan eh. Ako, di ako naninira. Yung nasa Biblia, sinasabi ko, naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Nung siya ngayon ang tatakpin ng mga siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nagpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yon. Si Marcos yon. Si Marcos po, si Marcos mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi. Si Marcos naiwan. Si Pedro sumusunod ng palihim. May mga nagsitakas. Pero ang alam nyo, isa sa tumakas, yung humuhuli sa kanya na naputol ang tainga. Yan. Yun ang sinasabi ko, hindi nakadetalye yan eh. Pero kung uunawain mo yung nasa Biblia, makikita mo eh. Tingnan ninyo, bibigyan ko yung hahaba lang eh, no?
nagkakatipon sila, 12, pang-13 si Kristo, mahaba lamesa. Mahaba. Sabi ni Kristo, yung isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Betray. Sabi niya, nagbulong-bulungan ng mga alagad. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Di sila makapaniwalang isa sa kanila, hindi sila maniwala. Ako rin, di ko alam eh. Meron palang Bernardo Santiago doon sa lamesa ko eh. Wala akong kaalam-alam doon. Bernardo Santiago. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ngayon, hinudyatan ni Pedro. Wait lang po. Bernardo Santiago. Ang tinutukoy po ba ni Brother Eli, yung sa mga previous niya na mga libel cases po ba yan? Na nag-file sa kanya or dinawit siya? Yan ba yung sinasabi niya dito na Bernardo Santiago, mga ka-U3? So, this video kasi I think was shot in early 2000s. That's my guess. So, kung di ako nagkakamali, yan din ang kainitan talaga ng tamang daan versus ang dating daan. So, ako po kasi personally, no, hindi ko pa po alam kung ano ang MCGI around early 2000s, napapanood ko na po ang tamang daan sa Net25 kasi lagi po nilang pinapalabas yan eh. Sa mga may alam po sa detalye po nung pangalan, especially Bernardo Santiago, especially nung pangalan Bernardo Santiago, just comment down below kung sino po yung tinutukoy niya po dyan. Ano po? Yung alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa kanyang dibdib. Yan. Mahal na mahal ni Jesus tong alagad na to. Nakahilig sa dibdib niya. Hinudyatan ni Pedro. Sino yun? Tinanong ngayon itong malapit kay Kristo. Panginoon, sino yun? Sumagot si Kristo. Mahina ang sagot. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya yun. Hindi narinig ng lahat sa dulang. Ang nakarinig lang itong nakatabi kay Jesus. Kaya, siya lang ang nagsulat. Siya lang ang nakakaalam kung sino yun. Basahin natin. Pakinggan nyo ha. Juan 13:23. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Okay, before that, gusto ko lang po i-mention dahil naalala ko po sa atin pong previous po na reaction, meron po tayong ginawa ng reaction na kung saan patungkol sa nature ng Diyos. I think it was the Nalus debate na kung saan pinag-uusapan yung nature nga ng Diyos. At sinasabi na nagmula si Jesus sa sinapupunan ng Diyos. So tinanong ko doon kung ibig sabihin ba ng sinapupunan ay womb, pero marami din po ang nag-comment na ang tinutukoy do po dito ay dibdib. So I think that is just fitting dito po sa atin pong nabasa sa John 13. So sinasabi po dito na dibdib, ano po? So ang konsepto I think ng sinapupunan in this context dito sa physical na action ng paglagay ng ulo. So sa dibdib, ano po? Sumagot nga si Jesus, Iyaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Tapos, Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. walang malay yung lahat ng nasa dulang kung bakit niya sinabi yun eh. Ni Kristo kay Judas, ang iniisip mo, gawin mong madali. Hindi alam ng mga ibang nasa dulang, kung ba't sinabi ni Kristong, dalian mo na kung ano yung iniisip mo, pagkanulo mo na ako, ibig sabihin. Bakit? Ang nakakaalam lang yung nagsusulat ngayon. Kasi siya Si John. yung nasa tabi ng dibdib ni Jesus. Siya po si Juan. Ganon. Ganon natin dapat tignan ng kasulatan. Ganon natin dapat tignan. Bakit naisulat ni Marcos na may isang naiwang alagad na hubot-hubad? Kasi siya yun. Ayan. Pero sa konteksto na yun, bakit po kaya, Brother Eli, na hindi niya sinabi na diretsahan na ako yun? Hindi niya sinabi na ako ay may kumot at nung ako ay akmang huhulihin nila, ako ay tumakbo at naiwan kong aking kumot at ako ay tumakbo ng hubot-hubad. Bakit po kaya hindi ganun yung sinabi na lang din po, ano? So ito po yung mga katanungan ko dahil alam nyo naman po mga ka-U3, ako po ay hindi po member ng MCGI at ako rin po ay hindi rin member ng Iglesia ni Cristo. So sa akin po, bilang isang debater, reactor lang po yung akin pong mga reaction na pagtatanong po dito. Sana po wag niyo pong masamain. Ano po? At bakit alam nila
Bakit alam nila si Pedro sumusunod? Palihim, patago. Kaya yung sasabihin, sabi ni Bularan, iniwan siya lahat ng mga alagad. Mali yun, yun ang punto ko. Ngayon, sino ba ang tumakas? Yung humuhuli. Tumakas ba yung humuhuli? Ba't kasi nahuli? Ang sinasabi kong tumakas na isa sa mga humuhuli, yung isang humuhuli na natagaan tenga, huhulihin mo pa ba naman? Ikaw naman, sobra ka naman tigas ng puso nun. Pinagaling ka na, sasama ka sa panghuhuli. Maraming tumakas. May alagad at mayroong hindi alagad. Kasama na doon si Malco. Yun ang kabuuang istorya nun. Ngayon, ang gusto ng iglesia ni Manalo, puntusan ako. Nasabi ko, ang tumakas yung mga humuhuli. Ganito yan, mga kababayan. Yan, hindi aral yan eh. Yan, palagay mo, mali ako, no? Hindi aral yan eh. Istorya yan eh. Hindi naman pinapatupad yan eh. Ang aral na may kinalaman sa kaligtasan, yung ipinapatupad. Iyon yung point ko kanina na what is the implication? Ano ba talagang pinupunto ng pagtatanong na ito? So sinasabi na dito ni Brother Eli, hindi naman aral yan eh. It's just a story. So yun nga, I think mas clear siya ngayon sa akin na yung paglilista nga, sinabi nga kanina nung nagtatanong, nakalista sila ng 150 na kontradiksyon ni Brother Eli. So ito siguro isa sa mga halimbawa nga nun. Pero personally, I think it's very trivial. I will not say it's insignificant, pero hindi siya ganun kalaking deal, di ba? Dahil ito nga ay istorya at in fairness to Brother Eli, was able to answer. Pero yun nga ang pinupunto ko na anong implikasyon ng pagtatanong na ito? Hindi ko lang gaanong nag-gets yung pagiging big deal ng pagtatanong patungkol nga sa nangyari na event na yan. Sa'yo, yung pag-aabuloy, yung pagsasanta sena, yung mga kung ano-anong gampanin. Yan naman, hindi naman gampanin yan eh. Ha? Hindi gampanin yan eh. Ganon pa man, hindi lang, pinalalabo lang nila. Kasi siyempre gusto nila akong wasakin, papalabuin nila. Pero kung papatugtugin nyo ng buo, yung tape na pinagkunan nyo nun, and will not take it out of context, maiintindihan ng taong bayan yung karunungang sinasabi ko dun sa mga talatang nakasulat. Ngayon, kung yan ang puhunan para umalis ka dyan, sa inyo at pumunta sa amin. O kaya umalis naman yung kapatid namin pumunta sa inyo. Masasabi ko sa kapatid, huwag ka na rin aalis dito para pumunta sa kanila. Kasi kung paramihan ng puntos, ba mas marami kong puntos. Bakit? Eh sila simpleng-simple, mali eh. Pakinggan natin. Simpleng-simple. Eh, ito, simpleng-simple. Hindi naman hiwaga ho yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Eh, si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Eh, si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, Ito naman eh, simple-simple ini. O ngayon, yan, simpleng-simple nangangantsaw. Si Cain daw ang panganay, bunso raw si Abel. Mali yun, napakagago nun. Katangahan yun. O ngayon, ganyan ba magpupuntusan tayo? Yan, simpleng-simple, mali. Pero yung pinapaliwanag ko sa Marcos, hindi simpleng-simple yun. Bihira ang nakakaalam. Yan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat ng hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat, hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. May naiwang alagad, kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung doon lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka rito, napakababaw na batayan yan. Yeah. Napakababaw niyan. Hindi balik ka nang wag lumipat pagka ganyan lang ang batayan mo. Makes sense. Brother Eli kasi po, may nagtatanong po sa inyo noon. Ang itinatanong niya po, alam ko po, nakakako po, nakasombrero po yun eh. Ang tanong niya po sa inyo, hindi naman kung ilan ang tumakas o lahat eh. Ang tanong niya kung sinong tumakas, kung dumarakit ba o yung alagad. Ang sagot niyo po noon, ang tumakas ay ang dumarakit. Hindi pwedeng iwan ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo. Okay, tanong ko sa iyo, yung salita ko, hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba o hindi? May naiwan nga eh. May naiwan eh. Oh, ngayon, yung dumarakit. Bakit? Mababasa mo ba na si Malco naiwan? Mababasa mo naiwan si Malco? Sa ordinary promptings of man, ikaw man ang pagmilagruhan ng dinarakit mo, mawawalan ka ng loob na yung dinarakit mo, idakipin mo pa. Yan ang riyan na
Yang puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo. Doon na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo nililiwanag kung ano yung nababasa. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, pumatol ka ng matweet na paghatol, kapatid. Alam mo, yung ginagawa ng mga ministro mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo lang ng konti, hindi simple. Laliman mo lang ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple eh. Blatant eh. Sino ang binhi ni Abraham? Si Manalo. Pagkaraan ilang panahon, sino ang binhi ni Abraham? Si Kristo lang, hindi si Manalo. O yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ka lilipat sa amin? O ang kapatid namin lilipat sa'yo? Huwag na tayong magganunan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mong lumipat, kung hindi. Brother Eli, pangalawang tanong ko po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo ko po na naman itong mga miyembro niyo rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapon na si Satanas. Nasa loob pa nga nila eh. Nasa loob nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupang ito, kayo pa lang ang nakapagpaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa niyahagi sa lupa. Ayun ho ang sinagot niyo noon. Ito, ano po ito sa TV? Ngayon, po ito. sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil ako, may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos. Kung namumuntos lang, yung nagsusuri, nahahawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinuturo sa'yo ni Manalo dahil tinitya ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayoko sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Pero naaawa ako sa'yo eh. Kaya papaliwanag ko ganito. Sundan mo ako, kapatid, ha? Sundan mo ako, ha? Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay, maintindihan nyo itong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito, ha? Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na rin ni Manalo. Kaya ang lupa ang ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ikang pinuntahan ng Eden. Ayan ang sabi niya sa programa. Sabi ko, napaka-inhustisya. Makinig kayo. Nangangailangan ito ng konting katalinuhan, mga kababayang Pilipino. Sa Amerikano, di nyo maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit.
Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit eh. Kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta. Kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas, trash? Basura. Hindi ba ang Eden, isang espesyal na lugar Paraiso. para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo doon sa espesyal na lugar. Tamo, hindi naman tayo nag-aral na masyadong mataas. Diba kapatid, ano? Napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Ba, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang, tapos doon na rin mismo yung kainan, tapos meron kang kapirasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara, pag e-eba ka, yung pagtatai ka, ay babalot sa dyaryo, di ba, tinatapo fly away yun eh. Ganun, no? Doon sa mga spotters area, di ba ganun, ano? Ngayon, napakawala mo naman kaisip-isip. Pagkatapos mong tumae, ilalagay mo sa sala. Tama? Kumbaga sa bahay, yung Eden ng sala. Bakit nung ihagis ang demonyo, sa Eden dinala? Yan. Yan ang tanong. Ang Diyos ba inhustisya? Na ang Diyos ba? Yung taong kanyang ginawa, ibabalibag niya yung walang hiya si Satanas doon sa Eden mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya. Hindi niya gagawin. Mahal niya ang tao. Tayo lang ay hindi marunong magmahal sa kanya. It is we who do not appreciate the goodness and the kindness of our God. Pero ako na-appreciate ko kasi nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari yun. Okay, before that, so mga ka-U3, lalo na po sa mga members po ng MCGI, so kasi kinikwento dito ni Brother Eli na sabi doon ni Bularan na yung Diablo daw mismo, siya yung nilagay sa paraiso ng Eden sa form ng isang ahas. I'm just very confused. So, di ba alam din naman natin ay yung ahas ay yung Diablo? So, ang sinasabi ba ni Brother Eli, magkaibang period yung tinutukoy sa Apokalipsis at dito sa Genesis? I'm very confused mga ka-U3 dahil ang pagkakaalam ko po, ang snake po sa Garden of Eden ay ang Diablo, di ba po? So, hindi ko gaanong masundan yung sinasabi ni Brother Eli. Kailangan ko nga po siguro talaga ng konting katalinuhan. Paano po? Hindi kaya may demonyo rito. Dahil inihagis dito demonyo. Hindi. Kaya may demonyo rito. Dahil? Pinapasok ni Eva at ni Adan. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Ang engkargado si Eva at si Adan. Pinapasok. Kaya nakapasok. Hindi inihagis dito si Satanas. Yung paghahagis, tingnan natin ha, babalikan ko. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas. Diyan pala matanda na siya. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan nyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso, higit sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Ng mga punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Tatapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun, ni huwag niyong iipuin. Baka kayo mamatay. Sino kausap ni Eva? Ahas. Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, lagay nga ulit natin sa matandang screen. ahas. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. May matanda na pala riyan eh. Sa makatid magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. Dito kasi tumanda na siya eh. O ngayon, para maintindihan nyo, baka kayo nananabik na sa gusto kong sabihin, sige. Babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan na daya niyan eh.
E di hindi pa lang yan sa Eden. Nakuha nyo, mga kapatid? Good evening, Mr. Yang. Nakuha nyo? Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Wait, nakatapos na palang mandaya itong tarantadong to eh. Eh, sa Eden naman, wala pang tao eh. Wala pang tao sa Eden, dadalwa pa lang. Paano, nung ihagis sa Eden pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Eh, kailan yan? Kailan yan? Sa Eden ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya. At, Jis, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit, ngayon. Kailan? Ngayon. Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung makahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano naman nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milenyo, mga kapatid. Doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yon, ng pamamahala, mag-uumpisa po yan sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay eh. Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yon? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa. At nakakita kita ko ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita Okay, before that, pasensya na po kayo dito po sa atin pong quality po ng source video natin kasi po medyo luma na po ito. So, at hindi na po ganun kaklaro dahil medyo maliit. Kaya pasensya na po pero pakinggan na lang po natin ulit. Siguro maliwanag naman po ang boses ni Sister Luz. ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Pagbalik, bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pasensya na po sa mga members po ng MCGI. Hindi rin po ako ganun ka-sure sa konsepto na ito. Pero I think narinig ko yung konsepto ng rapture. Ito ba yung rapture na sinasabi dito? Pagkatapos ng 1,000 taon, alam nyo ano mangyayari? Pagkaraan sa 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Binalibag na kasi siya Kinulong. Basahin muna natin. Mas mabuti binabasa. Apokalipsis 20.
At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit Oh. na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, Oh. ang matandang ahas. Kita mo, ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas. Ito yung tiempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin? Na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilang Ito buhay. yun, mga kababayan. E di nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Ayan. Ginapos. Ang naggapos, anghel na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng 1,000 taon kasama yung kanyang mga banal. Kukuha niyo punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo, huwag mong lagpasan para mas magandang makita nila. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At siya'y ibinulid sa kalaliman Kita at mo, sinarhan. ibinulid, itinapon. Saan tinapon? Kalaliman. Sa kalaliman. Hindi sa idin. Lalabas naman, walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, nilagay sa idin, tapos nilagyan ng tarantado. Sinabi ni Brother Eli na nakapasok ang Diablo sa form na ahas dahil pinapasok siya ni Adan at saka ni Eva. Kung ganun, ibig sabihin si Satanas ay ibig sabihin si Satanas ay free na makaalis sa kung saan man siya itinapon kasi sinabi dito na siya ay binulid sa kailaliman. So ang ibig sabihin nun, he can still escape kasi nga, paano siya nakapasok doon sa Garden of Eden? Dahil nga, kumatok siya, pinapasok siya. So yun yung question ko dito at I think ito yung nakikita ko implication so far that the devil is very powerful na kung saan man siya tinapon ay kaya niya pa rin umalis doon at kumbaga kaya niya pumunta sa isang mas bagong lugar. Yun ang paniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Bularan. Mali. Nung ihagis pala yan, dinala sa kalaliman, tapos ginapos, tapos sinarhan. Ano, tuloy natin, tuloy. Ginapos. At pinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Tuloy. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan, pagkatapos ng 1,000 taon, kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Konti na lang ang panahon. Na nakatira, papawalan siya, pero konti na lang. Kasi wawakasan na ang mundo nung tiyempo na yon. Balikan natin ng 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ang dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sapagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa makatid yung tiyempo niyan, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang na yon, yun ang pagkatapos ng 1,000 taon. Eh hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pagbabalik ni Kristo. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, kapatid. Eh, ngayon masasabi ng iba, Hindi pa. nakakapagdaya si Satanas sa lupa, hindi pa pala siya hinahagis. Hindi naman siya kailangang ihagis. Malaya pa siya ngayon eh. Malaya. Tingnan nyo, nag-usap sila ng Diyos. Alam nyo pinag-usapan? Ito ay hindi chismis.
na pag-uusapan lang. Oleo, walang Labis, walang kulang. Hindi kagaya sa Net 25, pinuputol, kinukulang. Eto hindi chismis ito. Ito hindi chismis. Ano na nga yung sabi ko kanina, naitatanong ko. Hindi mo kailangang ihagis siya. Ayun. Ano? Si Satanas po, hindi kailangang ihagis para po makarating sa Oh, lupa. hindi kailangan ihagis para makarating sa lupa. Alam niyo bakit? Meron siyang freedom eh. Nag-usap sila ng Diyos. Hindi chismis to. Basahin natin. Job. Job, Uno. Sa kay Job. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, Oh. na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Oh. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Kailangan bang ihagis yan eh? Meron kaya kang magpatig-panaog eh. Nagpapanig-panaog eh. Tinanong siya sa Panginoon, Satanas, saan ka galing? Sabi niya, no? Di ba nandiyan, kapatid, ano? Sabi ni Satanas, sa pagpaparoot parito sa lupa, sa pagpapanhik panaog doon, malayang-malaya siya eh. Oh, bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tignan natin ang dahilan. Sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, pagkalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos ganito, kayo, at sila'y binasbasan ng Diyos. At sila'y binasbasan ng Diyos, At sinabi, sa kanila'y sinabi ng Oh. Diyos, kayo'y magpalaanakin Oh. at magpakarami, Oh. at kalatan ninyo ang lupa at inyong supili. Sino po ang engkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso, ho. Earth, ang nakalagay, earth. Basahin natin sa English. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Replenish the earth and subdue it. Kanino nakaengkargado ang buong mundo? Sa mag-asawa. Yan. Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sila engkargado eh. Subdue. Kaya alam nyo, ang pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi si Bill Gates, si Adan. Siya ang original na may-ari ng buong mundo. Mga kapatid. Ngayon, yung may-ari, kumatok ang demonyo sa kanilang sala. Pinapasok ni Eva eh. Kaya nakapasok. Hindi inihagis. Hindi. Magiging inhustisya para sa tao kung ang Diyos mismo itatapon di Satanas na talunan sa langit, itatapon eh. Pwede naman itapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa idin tinapon, yun ang paniwala ni Bulara na itinuro sa kanya ni Manalo. Yun. Napakasamang paniwala niyan. Mga kababayan, alam niyo kung ba't masamang paniwala? Biro mo, daing pagtatapunay sa mundo tinapon. Eh ngayon, kung ikaw naman si Satanas, pwede ka palang magpanikpanaog. Ha? Ikaw pala, pwedeng may kalayaan ka, may mobility ka, may freedom of mobility. Pupunta ka ba sa Jupiter? Kayo si Satanas, pupunta ka sa Jupiter? Wala naman tao ron, wala siyang business doon. O, tinan mo yung mga negosyante, hindi pumupunta sa Antarctica. Puro yelo ron. Yung McDo, walang branch sa Antarctica ang McDo. Nakita nyo? Saan ang branch ng Jollibee? Kung saan maraming tao dahil nandun ang business. Ano ba ang business ng demonyo? Ano ang business niya? Dayain ang tao, lukohin, iligaw. Asan ang tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasaan? Nasa mundo. Kaya dito siya nagpapanig-panaog, libot-libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. At tutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon. Yung paghahagis kay Satanas, mangyayari yon at the 1,000-year period, doon mangyayari yon. Matatalo siya kasi may magkakalaban sila sa langit eh. Yan. Yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun eh, malapit dun sa malapit dun sa bago buhayin yung mga patay eh, na naging kay Kristo eh. Alam mo, kung titignan mo yan sa hula, puntahan natin si Propeta Daniel, kapatid na Will.
12:1 hanggang 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel Na na dakilang dakilang prinsipe na na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y- sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. kailan po tatayo si Miguel? Ayan, kasulat sa hula pa lang. Tatayo si Miguel sa panahong iyon. May panahon tinutukoy. Kailan? Yung panahong malapit na buhay ng mga patay. Doon nga sila mag-aaway sa langit eh. Nakita ni San Juan eh. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Tingnan muna natin. Ba't ba nagbaka? Nako, napakagandang istorya nito eh. Kung pwede ko lang tapusin. Ba't nagbaka? Nakita ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babae! May babae. Alam niyo, yung babae, talagang laging pinaglalabanan niyang babae. Sa bagay, meron din naman babae nagsasabunutan dahil sa lalaki. Di ba? Pero karaniwang pinag-aaway ang babae. Isang dakilang tanda nakita sa langit, isang babae nararamtan ng araw, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa at siya'y mayroong putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak. At sa hirap upang manganak. Tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Ano yun? At narito, Ang isang malaking dragong dragong mapula. mapula O, na tama. may 7 ulo at 10 sungay. Ganun pala nag-umpisa yan eh. Merong nakitang tanda sa langit, isang babaeng nagdadalang tao. Ang kanyang damit parang araw. Ang buwan sa ilalim ng paa niya, meron siyang putong na 12 bituin. Nagdaramdam siyang manganganak. May nakitang ibang tanda, may nakitang malaking dragon na mapula. Nakaabang dun sa manganganak na babae. Napakawalang yan itong dragon na ito. Walang kamodo-modo. Alam mo kung saan nag-abang? Tuloy. At kinakaladkad ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Nakikita nyo? Yung babaeng manganganak, inaabangan. Siguro, nagle-labor yung babae. Nakaabang ng walang yan diablo. Pagkalabas ng anak niya, lalamunin. Ano nangyari? At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Tuloy. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Tuloy. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Doon pala yan magaganap eh, yung pagbabaka na yun. Pagkapanganak ng babae, inaabangan niya yung panganganak, inagaw yung anak, dinala sa langit sa Diyos. Nagalit ngayon itong diablo. Sinundan yung anak ng babae. Yung babae naman tumakas sa ilang para siya'y ampunin doon na 1,260 days. Doon sa loob ng panahon na yun, pumunta naman ang demonyo, inabol yung anak na ipinanganak ng babae. Pinagtanggol ngayon ni Miguel Arcangel. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang anghel nakipagbaka sa dragon. Natalo, inihagis ang matandang ahas. Yan na yun. Kailan yan? Pagkapanganak ng babae. Sabi naman ng Katoliko, yung babae na yan, kayan si Maria. Maria. The woman clothed with the sun. Ako, isa na namang malaking katarantaduhan yan. Si Maria raw yun. Bakit? Nung bang si Maria ay manganak, yung ipinanganak ba niya, inagaw agad, dinala sa langit? Hindi. Lumaki pa si Kristo, nangaral pa nga eh. Kaya hindi si Maria yan. Sino yun? Yan ay isang simbolikal na babae.
Yan ang gusto kong sabihin kanina mga ka-U3. Kasi all these things, we should not understand it as something that is tangible, no? Sa palagay ko, ito ay simbolismo. Ang mga ito, like yung nakaputong sa kanyang ulo, yung mga bituin, o siguro yung buwan sa kanyang paanan. So para sa akin, it is indeed symbolic. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero sa palagay ko lang, hindi yun physical, hindi yun tangible, no? So yun po ang aking pagkakaintindi kanina. Hindi alam ni Manalo yan. Kaya nga, ang paniwala niya, nangyari na yan. Paniwala ni Manalo, nangyari na yan. Naihagis na ang Diablo eh. At dinala pa sa Eden. Mali. Yeah, pinakikita ko lang sa inyo. Siguro meron mga parte suspense. Pero alam ko, nauunawaan niyo ako. Ito'y mangyayari pa lang, mga kababayan, sa hinaharap ng ating panahon. Kaya, yung pagbabalibag sa Diablo, that is, kumbaga sa pelikula, coming soon. Kay Manalo, yan ay tapos na. Mali. Sa diskusyon, kung lalabas si Manalo, magkakaalam-alam tayo kung sinong nakakaunawa ng kasulatan. Yan. Kaya hindi pa nangyayari yan, kapatid. Paano po dinaya si Ebat Adan kung hindi pa hinagis ito sa lupa? Hindi mo yan, hindi kaya ata nakikinig eh. Eto, kumatok siya kay Ebat, kay Adam, pinagbuksan siya ng pinto, kaya siya nakapasok. O, pakinggan mo ha. Pakinggan mo. Sa Roma, Kapitulo 5, basa. 5:12. O, Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. paano nakapasok ang kasalanan? Paano pumasok ang kasalanan? Ulit! Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng tao na isang tao, si Adan yon. Hindi kaya nakapasok dito dahil ibinalibag dito. Hindi, kapatid. Hindi. Ibig sabihin po nun, Brad Eli, si Ebat Adan, pag hinagis na si Satanas dito, saka palang dadayain. Hindi ko nakuha. Hindi po naiintindihan at ayaw pong umintindi nung nagtatanong. Hindi po kailangang ihagis ang demonyo sa lupa para makapandaya. Ang demonyo po pumunta sa lupa, pinapasok ni Adan. Yun po ang sagot ni Brother Eli. Pinapasok siya, kapatid. Hindi siya inihagis kaya siya nakapunta rito. Pinapasok siya ng may-ari ng lupa. Okay, mga ka-U3, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode po. Isa na naman pong mainam na diskusyon. Para sa akin, isa to sa mga pinaka-technical na napanood ko na pagsasagot ni Brother Eli. At alam naman natin. At obvious po na marami pang gustong sabihin si Brother Eli, pero sinasabi niya nga sa segment na ito na hindi sapat. Gustong-gusto niya, sabi niya, nahihanda niya na ito sa isang diskusyon. Ano po? Pero dahil nga po, gusto niyang sagutin yung mga sinasabi ng isang INC na member. So, medyo technical at medyo malaliman po na analysis yung binigay po ni Brother Eli patungkol nga po sa nature ng Diablo, no? So, I always find it interesting na sa mga sitas nga kanina na kung saan sinasabi doon na Diablo at Satanas, yung dragon at matandang ahas. So, very interesting yan sa akin. And also, nagustuhan ko din yung kanyang discussion on the freedom that the devil has. Yun nga yung unang tanong ko nung hindi ko pa, nung nasa medyo umpisa pa lang tayo or nangangalahati pa lang tayo sa video. Sabi ko, does it mean na meron siyang freedom si Satanas na kung saan siya pumunta at hindi
hindi siya kumbaga na-contain, no? Hindi siya na-restrict yung kanyang movement. So very interesting yun sa akin, and it gives us more insight about who the devil really is, and also what will happen in the future. Yung sinasabi niya nga na 1,000 taon pagkatapos na lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay mabubuhay. So 1,000 years, and then after that, merong kaunting oras, kaunting panahon dahil ang Diablo ay galit dahil limitado na lang yung kanyang oras, something like that. So pwede pong mali ang aking analysis mga ka-U3 dahil hindi naman po ako theologian, pero ako lang po ay isang hamak lang po na debater reactor, at lahat po yan ay first time ko pong pinapanood at binibigay ko po sa inyo ang aking pong perspektiba base nga sa pagtalakay ni Brother Eli sa iba't ibang uri ng mga religious na mga topics. So mga ka-U3, anong masasabi nyo sa episode na ito? Wow, very technical. Sana ay hindi sumakit ang inyong ulo kagaya ng pagsakit bahagya ng aking ulo mga ka-U3. So if you like these kinds of contents mga ka-U3, lumalaki na tayo, 61,000 na po tayo ng mga subscribers. Please click subscribe para po malaman ng YouTube na ang ating video po na ito ay dapat pang i-share, dapat pang ipakita niya sa iba pang mga nanonood nga dito sa YouTube. And also, kung nagustuhan niyo yung ating episode ngayon, pwede niyo rin yung i-click yung video na yan at playlist din po dyan sa baba dahil po we try our best to give you quality content. Binibigyan po natin yan ng perspective bilang isang debater reactor. Kaya hanggang sa muli po mga ka-U3, I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!